King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 789. Pag-amin kaagad ng pagkatalo. Lubhang maingat si Liu Tianfan habang kaharap niya si Kung Feiling. Sa sandaling nagsimula ang laban. Purple Flame Protection. Isang dark purple na nagninangas na armor ang tumakip sa katawan ni Liu Tianfan at nagradiated ng matinding liwanag. Marahil ito ay dahil sa napakalakas ng kalaban, ngunit ang battle power na ipinakita ni Liu Tianfan sa simula pa lang ay nalampasan kung ano ang mayroon siya noong nilabanan niya si Zhao Fang. Whoosh! Sa isang kislap ng maraming kulay na liwanag, si Kung Feiling ay gumawa ng isang eleganteng hakbang pasulong at nilapitan si Liu Tianfan. Bagamat tila mabagal, mas mabilis pa ito kaysa sa Wings of Wind and Lightning ni Zhao Fang. Weng! Isang maraming kulay na liwanag ang bumaril mula sa mga daliri ni Kung Feiling at namulaklak na parang bulaklak ng damapo ito kay Liu Tianfan. Ho! Matapos gamitin ang Purple Flame Protection, inilabas ni Liu Tianfan ang kanyang magkabilang kamao at naglunsad ng dalawang magkadugtong na purple na dragon na gawa sa apoy. Sapat na ang temperatura para gawing abo ang isang normal na Small Origin Core Realm. Mukhang hindi ginamit ni Liu Tianfan ang kanyang buong lakas ng kalabanan niya ako. Bulong ni Zhao Fang. Sa pagtatapos ng araw, ang paglilinang ni Liu Tianfan ay nalampasan ng sobra. Ginawa lamang ni Zhao Fang ang kanyang ginawa dahil ang kanyang liksi at iba't ibang lihim na pamamaraan ay naglimite sa mga kakayahan ni Liu Tianfan. Basag. Ang tunog ng pag-crack ng entablado ay narinig, at si Liu Tianfan ay umungal habang siya ay umatras. Ang purple flaming armor sa kanyang katawan ay nabasag ng isang casual na suntok ni Kung Feiling. Si Kung Feiling ay napaka-elegante at matyaga. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay ng jade, at naglabas ng mga makikinang na larawan. Ang mga larawang ito ay naglabas ng mahiwaga at marangal na apoy na nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging materyal. Wow! Sa loob ng 3 galaw, iniluwa ni Liu Tianfan ang isang subo ng dugo. Ang numero 1 core na disipulo ng 10,000 Sacred Clan ay tumutupad sa kanyang titulo. Hindi pa man lang nagamit ni Kung Feiling ang kanyang Imperial Dao Bloodline pero nagawa pa rin niyang talunin si Liu Tianfan. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga manonood, at karamihan sa mga disipulo ay natulala sa lakas ni Kung Feiling. Bukod sa hindi niya ginamit ang kanyang Imperial Dao Bloodline, hindi pa ginagamit ni Kung Feiling ang kanyang buong lakas. Nakita ni Zhao Fang ang higit pa sa ibabaw, tulad noong nakipag-away siya kay Huang Yanho. Tapos na Liu Tianfan. Hindi ka masyadong nag-improve. Bahagyang tumawa si Kung Feiling. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang kalahating hakbang naking intent ang bomb-alot sa lugar. Boom! Ang katawan ni Kung Feiling ay natatakpan ng 7 kulay na liwanag na 12-12 yarda ang lapad. Iyan ang bloodline ng Imperial Dao ni Kung Feiling. Nagulat si Zhao Fang. Pang! Ang katawan ni Liu Tianfan ay pinaalis sa entablado na parang gusot na bola ng papel, at iniluwa niya ang mga subaw ng dugo. Nanalo si Kung Feiling. Anunsyo ng hukom. Walang alinlangan kung sino ang mananalo sa simula. Kung si Kung Feiling ay lumabas kaagad, si Liu Tianfan ay hindi na magtatagal kahit isang galaw. Si Kung Feiling ay nasa ika-278 na ranggo sa mga ranggo ng Imperial Genius. Ang mga alaala ni Zhao Fang ay naglalaman ng impormasyong ito. Ang 10,000 Sacred Clan ay may pundasyon ng isang 3-star sect, kaya ang head disciple ay hindi mas mahina kaysa sa ilang 3-star forces. Sa mga taong nasa ranggo ng Imperial Genius, ang pinakamahina ay ang Great Origin Core Realms. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalakas si Luozun para sa kanya na may ranggo sa nangungunang 100. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga alagad na naalis. Mula sa 200 hanggang 150, mula sa 150 hanggang 100. Paunti-unti ang mga taong lumalahok, na nangangahulugang tumataas ang posibilidad na magkita sina Zhao Fang at Kung Feiling. Ayon sa mga patakaran, ang mga hindi pa nag-aaway noon ay mas malamang na magkapares. 2 araw bago matapos ang Divine Illusion Trials, si Zhao Fang ay tumugma kay Kung Feiling. Labis akong interesado sa iyong lakas. Napangiti si Kung Feiling. Bago magsimula ang mga pagsubok, sinubukan niyang suriin si Zhao Fang gamit ang kanyang kalahating hakbang na king intent,
ngunit ito ay parang isang bato na ibinagsak sa karagatan. Pakiramdam niya ay hindi ginamit ni Zhao Feng ang kanyang tunay na lakas ng kalabanan si Liu Tianfan. Inaamin ko ang pagkatalo ko, sabi ni Zhao Feng at tumalon sa stage. Dahil dito ay naramdaman ni Kong Feiling na siya ay nabulunan, at natapakan niya ang kanyang paa sa lupa. Nagulat din ang mga manonood. Ayon sa karaniwan, dahil may lakas si Zhao Feng na maging isa sa nangungunang 3 core disciples, dapat siyang makipagpalitan ng ilang galaw kay Kong Feiling hindi alintana kung manalo siya o hindi. Gayunpaman, direktang inamin ni Zhao Feng ang pagkatalo. Naglabas din ng panghihinayang ang dalawang hari. Masasabi nila na si Zhao Feng ay may isang uri ng sikreto at malamang na hindi ito mabubunyag. Kung mas ganoon ito, mas magiging mausisa ang iba. Maghihintay ako hanggang sa Divine Illusion Dimension. Tingnan natin ang mga sikreto mo doon. Si Kong Feiling ay malamig na sumimangot at lumabas ng stage na may pagkabigo. Siya ay walang kapantay sa mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan. Ang tanging hindi niya makita ay si Zhao Feng, ngunit ayaw niyang makipagtalo sa kanya. Dahil dito ay nagalit siya at walang magawa. Natapos ang Divine Illusion Trials makalipas ang 2 araw. Pagkatapos ng 20 o higit pang araw ng pag-aalis, ang 60 pwesto sa wakas ay napagpasyahan. Hindi nakita ni Zhao Feng ang Senior Martial Sister 1 sa kanila. Gayunpaman, sa kanyang maagang yugto ng True Lord Rank Cultivation, hindi nakakagulat na hindi siya nagtagumpay. Inilibot ng kanyang tingin ang iba pang 59 na disipulo. Lahat sila ay nasa half-step Origin Core Realm. Si Huang Yanho at Senior Martial Brother Guang ay kasama nila. Whoosh! 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 Ang mga alagad na nakapasa sa mga pagsubok ay umalis lahat sa lihim na kaharian. Para naman sa mga natanggal kanina, matagal na silang umalis. Isang kabuoang 60 piling disipulo ang lumitaw sa lambak. Junior Martial Brother Zhao, binabati kita sa pagpasa sa Divine Illusion Trials. Kailangan mong hawakan ng mabuti ang pagkakataong ito. Naghihintay si Senior Martial Sister 1 sa lambak. Bagamat nadismaya siya sa pagkawala niya, masaya siya para kay Zhao Feng. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Upang maitago ang ilan sa kanyang mga sikreto, ginamit niya ang diskarte sa pagkontrol sa puso para isipin siya ni Senior Martial Sister 1, ngunit ngayon ay mas gusto niya siya sa araw-araw. Kung tutuusin, nasaksihan niya ang pagsikat ng gwapong kabataang ito, na ngayon ay naging isang maliwanag na bituin. Gayunpaman, alam niya na ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Zhao Feng ay magiging mas malaki. May 1 buwan pa bago magbukas ang Divine Illusion Dimension. Bumalik ka at maghanda. Basahin mo rin ang tungkol sa Divine Illusion Dimension. Sabi ng 2 hari bago umalis. Ang bawat disipulong nakapasa sa Divine Illusion Trials ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa Divine Illusion Dimension. Natanggap din ito ni Zhao Feng, ngunit umiling siya sa pagkabigo nang mabasa niya ito. Malinaw na ang impormasyon ni Duke Nanfeng ay mas mahusay. Maiisip ni Zhao Feng na ang mga disipulo ng mga hari at emperador ay nakakakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit natutunan na niya ang lahat ng kanyang makakaya mula sa impormasyon ng Duke. Gaya ng sinabi ni Duke Nanfeng, marahil ay hindi pa nila napagmamapa ang ika-10 ng Divine Illusion Dimension. May natitira pang buwan. Magagamit ko ang oras na ito para palakihin ang aking kultibasyon. Bulong ni Zhao Feng, pagkatapos ay pumasok sa pag-iisa nang makabalik siya. Para sa susunod na buwan, nagtanim si Zhao Feng sa tulong ng sapat na mapagkukunan. Makalipas ang 1 buwan, ang kanyang cultivation ay umabot na sa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm. Ang kahusayan ni Zhao Feng sa 5 Elemental Wind Lightning Technique ay naging mas mahusay din, ngunit siya ngayon ay natigil sa peak 5th level, hindi nakapasok sa ika-6. Ang aking cultivation ay naghihigpit sa aking pag-unlad sa Wind Lightning Technique. Bulong ni Zhao Feng. Kung ang kanyang cultivation ay nasa Great Origin Core Realm o kahit na ang peak stage lang ng Small Origin Core Realm, maaaring naabot na niya ang ika-6 na level ng 5 Elemental Wind Lightning Technique. Sa loob ng 1 buwang ito, hindi siya tumigil sa paglilinang ng kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body, at sinimulan niyang tikman ang mga benepisyo ng isang malakas na katawan. Nangangahulugan ang isang malakas na katawan na maaari niyang balewalain ang mga layunin, bloodline, at cultivation ng kalaban.
Ang batang demigod ay ganoon din noon. Noong ang batang demigod ay isang hari, nagawang sugpuin ng kanyang pisikal na puwersa ang katawan ng Emperor of Death, at ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay mas malakas pa kaysa sa Golden Kun Sacred Body. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay naglalaman ng elemento ng lightning, at kapag umabot ito sa isang tiyak na antas, anumang bagay na madaanan ng kanyang katawan ay masisira ng kidlat. Si Zhao Feng ay hindi na kailangang gumawa ng anuman. Ang sinumang umatake sa kanya ay magiging alabok. Kapag ang 5 elemento ng Wind Lightning ay nilinang, ang Sacred Lightning Body ay magiging lubhang matatag laban sa anumang elemental na pag-atake. Gayunpaman, dahil nilinang lamang ni Zhao Feng ang tubig ng kidlat ng hangin sa sandaling ito, medyo nababanat lang siya laban sa yelo at tubig. Bilang isang Sacred Lightning Body, ito ay lubos na nababanat laban sa kidlat, at maaari pa itong sumipsip ng kidlat. Noon, nagawa ni Lei Xin mula sa 10,000 Thunder Sect ang pag-atake ng kidlat ni Zhao Feng. Kapag ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nas-anay sa isang mataas na antas, ang aking pagkakataon na makapasa sa God Tribulation ay tataas ng malaki. Si Zhao Feng ay puno ng kumpiyansa at pag-asa para sa hinaharap. Mabilis na lumipas ang oras, at nalalapit na ang araw ng pagbubukas ng Divine Illusion Dimension. Huminto si Zhao Feng sa paglilinang nitong mga nakaraang araw at pumasok sa Ancient Dream Realm para mas marami ang aura nito. Unti-unting tumaas ang purity ng kanyang bloodline. Noong gabi bago magbukas ang Divine Illusion Dimension, tahimik na naghihintay ang 100 elite na disipulo sa isang madilim na entablado sa 10,000 Sacred Clan. Ang Divine Illusion Dimension ay kumukonekta sa mga hangganan ng zone ng kontinente. Ang oras ng koneksyon ay maaaring medyo maaga o huli. Nag-usap ang mga elite, at nakita ni Zhao Feng na mayroong 35 Elder Experts sa 100. Ang kakaiba ay mayroong kahit isang Void God Realm King na 50 o 60 taong gulang. Nahulaan ni Zhao Feng na may ilang paraan ang 10,000 Sacred Clan para magpadala ng Void God Realm King, ngunit kailangan nilang magbayad ng isang presyo. Ang ilang mga puwersa, kabilang ang mga imperial, ay dapat na matagumpay na nakakonekta dito. Dahil malapit tayo sa karagatan, mas mabagal tayo isang araw. Tinalakay ang ilang figure na sakop ng napakagandang liwanag. King of Gods, Kabanata 770. Ang mundo. Sa isang palasyo sa Great Ganlord Dynasty. Weng. Isang nagniningning na puting landas ang biglang lumitaw sa ibabaw ng isang malaking bilog, at tila umiral ito sa pagitan ng katotohanan at kawalan. Ang Divine Illusion Dimension ay matagumpay na nakonekta. Isang malakas na boses ang umalangaw sa langit at lupa, na nagpayanig sa puso ng 12 ng mga hari at ilang emperor. Number 1, Xuan Yuanwen. Isang gwapong binata na mukhang medyo nahihiya ang lumitaw sa harap ng nagniningning na puting daanan. Gayunpaman, ang ilang daang mga disipulo at elite ng Sky Suspension Palace ay hindi nang ahas na maliitin siya, at ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Si Xuan Yuanwen at 2 disipulo sa likod niya, isang lalaki at babae, ay Void God Realm Kings. Martial brothers and sisters, ako ay magiging kamao. Si Xuan Yuanwen ay sobrang magalang at yumoko sa lahat. Master, hindi kita bibigwin. Sa wakas, nasulyapan niya ang isang payat, kulubat na matanda sa kalangitan, siya ay isang demigod. Ang aura ng matanda ay lubhang makamundo, na parabang isa lamang siyang mortal. Boom! Agad na nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa pathway nang pumasok si Xuan Yuanwen dito. Bueno, si Xuan Yuanwen ay hindi isang normal na hari. Malamang lumampas na siya sa limitasyon ng pathway. Anumang ibang 3-star force ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Nag-usap ang mga kalapit na hari at emperor. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang isang taong may parehong lakas tulad ni Xuan Yuanwen ay mapupunit kapag pumipilit silang pumasok sa pathway. Sa kritikal na sandali na ito, Weng, isang kakaibang piraso ng jade sa katawan ni Xuan Yuanwen ang naglabas ng maningning na kislap ng puting liwanag na lumuso sa lakas ng pagpunit ng kalawakan. Ancient God Piece, bulalas ng karamihan. Bilang isang nakalimutang dimensyon ng mga Diyos, tanging ang kapangyarihan ng mga Diyos ang makakalaban sa Divine Illusion Dimension. Shua. Gamit ang tulong ng piraso ng armas ng Ancient God, nawala si Xuan Yuanwen sa portal.
Ang tanging kahinaan ng pamamaraang ito ay ang tao ay dadalhin sa isang random na lugar, hindi kasama ng sinuman sa kanyang mga kaalyado. Bulong ng isang Void God Realm Emperor. Whoosh! Whoosh! Ang lalaki at babae na Void God Realm King sa likod ni Xuan Yuanwen ay gumamit ng sarili nilang pamamaraan at pumasok din sa Divine Illusion Dimension. Sa ibang lugar sa Great Gun Lord Dynasty, sa Duanmo family, isang berdeng landas ang makikita sa hangin sa itaas ng lawa. Yu Fei, handa ka na ba? Ang panganib at kapalaran na nasa loob ng Divine Illusion Dimension ay mas marami kaysa sa Demigod Forgotten Garden. Ngumiti si Duanmo Ching at sinabi. Sa ibaba ng pathway ay ang mga elite ng pamilya, at ang pinuno ng grupo ay isang batang babae na mukhang isang diyosa. Ang kanyang balat ay puti ng nyebe tulad ng isang perpektong gawa ng sining. Handa na ako. Ngumiti si Zhao Yufei, at napabuntong hininga ang lahat dahil sa kanyang kagandahan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa berdeng daanan, at hindi ito natinag o nanginginig man lang. Hindi ka panipaniwala, napakadali niyang nakapasok sa pathway kahit na may cultivation ng Void God Realm. Ang babaeng ito ay may spiritual race bloodline. Ang pamilyang Duanmo ay muling bubuhayin. Ang mga nakatatanda ng pamilyang Duanmo ay nasa sabik. Sa lakas ng pamilyang Duanmo, maaari lamang silang magpadala ng isang hari, ngunit nagawa nilang iligtas ni Zhao Yufei ang isang slot. Ang spiritual race ay may napakalapit na kaugnayan sa langit at lupa. Malapit nang maging emperor si Yufei. Pinaalis ni Duanmo Ching si Zhao Yufei na may pag-asa sa kanyang mga mata. Sa Kang Ocean, sa True Martial Sacred Land, sa itaas ng 10,000 Ancient Sacred Peak, halos 300 elite ng True Mystic Sacred Clan at ng 1,000 Darkness Sacred Clan ang nagtipon dito. Ang oras ng koneksyon dito ay makalipas ang ilang araw kaysa sa Continent Zone. Mayroon pa kaming ilang araw bago ito kumonekta. Gamit ang pinagsamang lakas ng mga 3-star sects, makakapagpadala lamang tayo ng 2 hari sa Nangongsheng at Mingxi. Napag-usapan ang upper echelons ng 2 clans. Ang katotohanan na ang Divine Illusion Dimension ay nakakonekta sa napakaraming lugar ay nagpakita kung gaano ito kalaki. Isinasantabi ang sona ng kontinente, kahit na ang mga kalapit na puwersa ng karagatan ay nakapasok hanggat sila ay sapat na malakas. Gayunpaman, dahil ang Kang Ocean ay napakalayo, tanging ang 3-star na puwersa lamang ang may kakayahang gawin ito, kahit na ang ilang 2-star na puwersa sa zone ng kontinente ay maaaring kumonekta dito. Nangangahulugan ito na ang lahat ng pumasok sa Divine Illusion Dimension ay isang elite ng Continent Zone o isang kalapit na lugar. Halos walang mana o lihim na kaharian sa parehong sukat ng Divine Illusion Dimension. Sa isang madilim na entablado ng 10,000 Sacred Clan, lahat ng mga disipulo at matatandang elite ay naghihintay. Siguro ang ilan sa mga puwersa sa Continent Zone ay nakakonekta na, ngunit kailangan pa nating maghintay ng kaunti. Nakangiting sabi ni Liu Tianfan habang nakatayo sa tabi ni Zhao Fang. Ang dalawa ay lumaban sa isang draw sa Divine Illusion Trials. Si Liu Tianfan ay hindi nagalit o napahiya. Sa halip, sinubukan niyang kaibiganin si Zhao Fang. Nagustuhan ni Zhao Fang kung paano si Liu Tianfan ay hindi mayabang o naiinip, at naunawaan niya ang ilang bagay tungkol sa Lord Dynasty mula sa kanya. Ang Great Gun Lord Dynasty, ang Dark Moon Lord Dynasty, at mga kalapit na lugar, kasama ang 4-star forces, lahat ay magpapadala ng kanilang mga elite sa Divine Illusion Dimension. Napabuntong hininga si Liu Tianfan. Ang pinakamahinang puwersa na kumukonekta sa dimensyon ay mga sekta na may 2 bituin. Sa lahat ng mga superpower, ang 10,000 Sacred Clan ay napakaliit kung ikukumpara, at napagtanto ni Zhao Fang kung gaano kalaki ang Divine Illusion Dimension. Kung ikukumpara, ang mga mana at lihim na kaharian na pinasok niya noon ay wala. Isang hari ang nagsimulang magsabi sa kanila kung ano ang dapat abangan bago pumasok. Una ay ang mga mapanganib na aspeto. Bukod dyan, huwag madaling masaktan ang 3-star na puwersa o sino mang mas malakas, tulad ng mga imperial, ang 8 big families, o ang 4-star superpowers. Babala ng hari. Ang 10,000 Sacred Clan ay hindi na isang 3-star power. Ang lakas ng mga disipulo mula sa 3-star at 4-star na kapangyarihan ay hindi isang bagay na maaaring ihambing sa 2-star na puwersa.
Kahit na sila ay may parehong paglilinang, ang pagkakaiba sa lakas sa mga henyo ay malaki. Sa isang hakbang pabalik, kahit papaano ay nagawa nilang pumatay ng isang imperial o isang mahalagang elite na disipulo ng isang 4-star power, ang 10,000 Sacred Clan ay mawawasak. Siyempre, wala masyadong 3-star or 4-star forces. Karamihan sa mga makikilala mo ay magmumula sa 2-star forces. Tumigil ang hari. Ang 3-star na puwersa ay bihira kahit sa Great Gunlord Dynasty. Tulad ng para sa mga puwersang may 4 na bituin, ang posibilidad na makatagpo sila ay napakababa. Makalipas ang isang araw, isang kakaibang spatial na kaguluhan ang lumitaw sa itaas ng itim na yugto. Kung hindi dahil sa katotohanang napakalakas ng pandaman ni Zhao Fang, maaaring hindi niya ito maramdaman. Maaari na tayong kumonekta ngayon. Ang mga puso ng Void God Realm Kings ay nanginginig at isang malabong gintong landas ang tila nag-uugnay sa kabilang panig. Yun Hao, handa ka na ba? Ilang Void God Realm Kings at isang Emperor ang tumingin sa nangungunang tao. Si Yun Hao ay isang piling matandang disipulo. Ang Divine Illusion Trials ay nahati sa 2 bahagi, ang mas matanda at nakababatang henerasyon. Ang Yun Hao na ito ay humigit kumulang 50 o 60, ngunit mayroon siyang cultivation ng Void God Realm. Halata na siya ay may talento, at ang 10,000 Sacred Clan ay nakatutok sa kanya. Senior Yun Hao, mangyaring bantayan kami. Ang ilang nakababatang mga disipulo ay labis na gumagalang kay Yun Hao. Sina Kong Feiling at Yun Hao ay ang 2 elite na henyo ng 10,000 Sacred Clan. Si Kong Feiling, na may dugong imperial daw, ay hindi mas mahina kaysa sa isang Void God Realm King. Ang unang pumasok ay si Yun Hao. Sa sandaling ito, ang ilang haring elder ng angkan ay nanonood na may kinakabahang ekspresyon. Ho! Huminga ng malalim si Yun Hao at humakbang papunta sa gintong landas. Basag! Ang malabong gininto ang landas ay agad na nagsimulang maging hindi matatag sa sandaling siya ay pumasok. Patatagin ang array. Isang Void God Realm Emperor at 8 hari ang nagsanib na puwersa at pinatatag ng kaunti ang landas. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Yun Hao habang pinabilis niya ang kanyang takbo sa gintong landas. Nang malapit na niyang marating ang dulo ng malabong gininto ang landas, ang mga ekspresyon ng emperador at 8 hari ay naging puti. Parang naubos na nila ang lakas. Nang maisip ng lahat na malapit nang magtagumpay si Yun Hao. Arg! Biglang sumigaw si Yun Hao habang siya ay naputol sa hindi mabilang na mga piraso ng isang spatial crack. Ang spatial crack ay mukhang isang spider web, at naglabas ito ng isang ipinagbabawal na aura. Lahat ng mula sa 10,000 Sacred Clan, parehong matatanda at kabataan, ay natigilan at nakahinga ng maluwag. Matagal na dead silent ang stage. Nabigo. Masyadong malas si Yun Hao. Sa huli, ang 10,000 Sacred Clan ay hindi na isang 3-star force. Nanghihinayang mga buntong hininga ang narinig. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas maliit ang pagkakataon ng tagumpay. Ang tanging exception ay kung ang isang angkan ay napakalakas o may mga henyo na may mga espesyal na bloodline tulad ng spiritual race o non-Gongsheng spatial spirit body. Pagkalipas ng mahabang panahon, muling nag-activate ang array sa itim na entablado at nagpatuloy sa pagpapadala sa mga tao. Ang pangalawang taong dumaan ay si Kong Feiling. Nasa half-step king level si Kong Feiling, at nagawa niyang mawala sa dulo ng pathway. Sa kabutihang palad, maayos si Kong Feiling. Ang lahat ng mga eksperto ng angkan ay nagpakawala ng mahabang hininga. Walang alinlangan, si Kong Feiling, na may dugong imperial daw, ay may higit na potensyal. Whoosh! 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 Ang mga disipulo ay sunod-sunod na nawala sa landas at walang nangyaring pag-ulit ng Yun Hao. Sa isang tiyak na punto, si Zhao Fang na. Ang lakas ng aking kaluluwa ay hindi normal. Bahagyang nag-alala si Zhao Fang. Sa kanyang middle stage na Small Origin Core Realm Cultivation, walang dapat ikabahala, ngunit ang pathway ay nauugnay din sa Soul Strength. Shua! Itinago ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan sa abot ng kanyang makakaya at maingat na humakbang papunta sa pathway. Gayunpaman, nang marating niya ang kalahating punto, naramdaman ni Zhao Fang na bahagyang nanginginig ang landas, at ang kanyang puso ay tumaas sa kanyang lalamunan. King of Gods,
Kabanata 771. Pagpasok sa Divine Illusion Dimension. Kapag naabot ng isa ang Void God Realm, ang kanilang mga kaluluwa ay mag-evolve na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Ang spatial pathway ay maaari lamang makatiis sa isang tiyak na halaga ng lakas, pisikal o nakabatay sa kaluluwa. Kapag lumagpas ang alinman sa limitasyon, hindi ito makakayanan ng pathway. Ang aking kaluluwa ay may parehong lakas tulad ng normal na Void God Realm Kings, at maaari pa itong bahagyang mas malakas. Naramdaman ni Zhao Feng na bahagyang nanginginig ang daanan, at mas malakas pa ito kaysa noong dumaan dito si Kung Feiling. Halos umabot na ito sa kaparehong level noong napunit si Yunhao ng mga spatial na bitek. Magiging pareho ba siya ng Yunhao? Sumikip ang puso ni Zhao Feng, at naghanda pa siya para sa kanyang God's Eye na umalis sa kanyang katawan. Kahit na ano, ang pag-iingat sa kanyang buhay ay nauna, ngunit sa kabutihang palad, ang nanginginig na sensasyon ay malapit lamang sa antas na iyon nang hindi naabot ito. Ang pathway ay mas nakahilig sa pisikal na kapangyarihan, at ang Void God Realm Kings ay bumuo ng True Yuan Dimension, na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang pisikal na kapangyarihan. Ang True Yuan cultivation ni Zhao Feng ay nasa gitnang yugto lamang ng Small Origin Core Realm, at minsan, natuwa siya na hindi mataas ang kanyang cultivation. Sa katunayan, ang mga elite ng ilang puwersa ay sadyang hindi makapasok sa Void God Realm para makapasok sa Divine Illusion Dimension, pagkatapos ay makapasok kapag nakapasok sila dito. Mababawasan nito ang panganib sa pinakamababa. Whoosh! Naramdaman ni Zhao Feng na bumigat ang kanyang katawan at kaluluwa nang magpakita siya. Isang sinaunang presyon ang pumuno sa hangin. Ito ay isang aura na nakaranas ng mga pagbabago ng Ancient Era at ang Immemorial Era. Pakiramdam ni Zhao Feng ay parang pumasok siya sa Ancient Dream Realm. Ang pressure sa lugar na ito ay nalampasan ang Demigod Forgotten Garden. Madilim, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanilang paningin. Walang limitasyong gintong putik at alikabok ang pumuno sa kanilang mga mata. Whoosh! 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 Ang mga disipulo at elite ng 10,000 Sacred Clan ay lumitaw sa paligid ni Zhao Feng, at may kabuoang 79 na tao ang lumitaw. Lahat, magtipon dito. Sinimulan ni Kung Feiling na tipunin ang mga miyembro sa tulong ng ilang matatandang elite. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang mga taong pumasok sa parehong pathway ay lilito sa paligid ng parehong lugar. Halimbawa, ang mga mula sa 10,000 Sacred Clan ay lilito sa paligid ng parehong eksaktong lugar, at ang iba pang puwersa ng Tianfeng Great Island Zone ay magiging medyo malapit sa isa't isa. Gayunpaman, kasama ang Dux Palace, mayroon lamang ilang puwersa sa lugar na nakakonekta sa Divine Illusion Dimension. Old Faye, nasaan tayo sa loob ng Divine Illusion Dimension? Tanong ni Kung Feiling. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa gitna ng lahat ng naroroon, ngunit hindi siya kasing karanasan ng mga matatandang elite. Si Old Faye ang pinaka may karanasan. Nakapasok na siya sa Divine Illusion Dimension dati. Bagamat hindi siya gaanong natanggap, matagumpay siyang nakaligtas sa 2 pagkakataon at nakakalap ng maraming karanasan. Hindi ko makumpirma ang posisyon natin ngayon. Masyadong malaki ang Divine Illusion Dimension. Posibleng nakapasok tayo sa hindi kilalang lugar. Puno ng kulubot ang mukha ng Old Faye. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa half-step king level, at madali niyang matatalo ang iba pang kapareho ng ranggo. Ang grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ay nagsimulang mag-scout sa paligid. Ang lahat ng uri ng mga pandama ay pinaghihigpitan sa Divine Illusion Dimension dahil sa pressure, at sino man sa ibaba ng Void God Realm ay hindi makakalipad. Kahit na ang mga half-step na kings ay nakalukso lang sa hangin saglit. Sa makatuwid, napakahirap na subaybayan ang lugar, at walang makakakita sa dulo. Sa ilang sandali lamang, ang ilang mga alagad na nag-scout ay nagsimulang makipag-away sa hindi kilalang mga hayop. Seng! 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 Ang mga elite ng 10,000 Sacred Clan ay tumulong matapos marinig ang balitang ito, at ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay tumingin sa malayo. Ilang malalaking daga na may matatalas na ngipin at pulang mata ang nakikipaglaban sa mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan. Ang mga katawan ng mga daga na ito na may matutulis na ngipin ay napakatigas, at ang mga pag-atake ng normal na True Lord ranks ay hindi nagawang makapinsala sa kanila ng kritikal.
Nang dumating lamang ang isang Origin Core Realm Elder sa kanila nagawang patayin ang isa sa mga daga. Ang iba pang mga daga ay sumisigaw at bumalik sa kanilang mga butas ng buhangin. Ang matalas na daga na ito ay isang matandang lahi, at ang kanilang balat at ngipin ay mga bihirang materyales sa labas ng mundo. Ang masayang sabi ng Origin Core Realm Elder. Ang mga elite ng 10,000 Sacred Clan ay nakilala ang mas maraming hayop na uri ng daga. Ang bawat grupo ay may 3 hanggang 5 tao, at mayroong Great Origin Core Realm Sovereign Lord na nagbabantay sa bawat lugar, kaya walang nangyaring masama. Sina Zhao Feng at Liu Tianfan ay nasa parehong grupo, at nakipag-away din sila sa ilang daga. Biglang may naramdaman si Zhao Feng at hindi niya maiwasang tumingin sa ibaba. Tingnan mo. Umungol si Liu Tianfan habang dumadagandong ang alon ng madilim na lilang apoy patungo sa mga bato sa ibaba. Sa isang boom, ginamit ng mga miyembro ng grupong ito ang puwersa para umatras ng 12-dosenang yarda. Sa sumunod na sandali, isang sigaw ang tumunog mula sa buhangin habang ang isang malaking itim na alakdan ay bumangon mula sa lupa. Ang itim na alakdan ay mas mahaba kaysa sa 100 yarda, at nagbigay ito ng isang metal na pakiramdam. Ang buntot at kuko nito ay kumikinang na may nakakalason at malamig na liwanag. Hindi napigilan ng lahat na huminga ng malamig. Sa suntok na iyon ngayon lang, isang mahinang gasgas na lang ang naiwan sa Karapa. Mag-ingat. Ang alakdan na iyon ay makamandag. Si Liu Tianfan ay naglabas ng isang earth grade na mahabang espada at nilaslas patungo sa alakdan. Dang! Ginamit ng higanteng alakdan ang mga kuko nito upang harangin ang espada. Pang! Ang malakas na puwersa ay talagang nagpa-atres kay Liu Tianfan ng ilang hakbang. Sa 1 versus 1 na sitwasyon, ang tsansa na manalo si Liu Tianfan ay talagang mababa. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang tumakas. Gayunpaman, ang Divine Illusion Dimension ay tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama. Ilan lamang sa mga elite na ang lakas ay umabot sa Void God Realm ang may kakayahang kumilos ng mag-isa. Umungol si Zhao Feng, at lumitaw ang isang silver-blue metallic light sa kanyang katawan habang itinutulak niya ang kanyang kamao. Boom! Isang napakalaking pisikal na puwersa ang dumapo sa itim na alakdan, ngunit ang alakdan ay napakatigas. Medyo umiling lang ito at bumagal. Gayunpaman, hindi iyon ang buong galaw ni Zhao Feng. Itinuro niya ang kanyang daliri, at ang mga alon ng Water of Wind Lightning ay umaagos patungo sa itim na alakdan. Shoo! Isang pamamanhid na sensasyon ang naglimite sa bilis ng itim na alakdan. Bam! Bam! Sa pinagsamang puwersa ng pisikal na lakas at Water of Wind Lightning, nagawa ni Zhao Feng na higpitin ang itim na alakdan. Siya ay napakabilis, at mayroon siyang malalim na layunin. Ang mga pag-atake ng itim na alakdan ay hindi nakarating kay Zhao Feng. Makalipas ang 10 paghinga, nagtagumpay sina Zhao Feng at Liu Tianfan, ngunit medyo malakas ang depensa ng Scorpion, at hindi ito gaanong nasugatan. Dumating ang ilang Origin Core Realm Elders na may karanasan sa pakikipaglaban at madaling inalagaan ang Black Scorpion. Mukhang mas matalino ang mga matatanda. Bumantong hininga si Liu Tianfan. Karamihan sa mga nakatatandang henerasyon ay may mga cultivation sa Great Origin Core Realm at bihasa sa pakikipaglaban. Hindi man lang nakatakas ang itim na alakdan dahil sa tulong ng mga matatandang elite. Napakataas ng battle power ng mga matatandang elite na ito. Si Zhao Feng ay tumango at tinansya na ang pinagsamang 60 higit na junior ay hindi magiging katugma ng 30 o higit pang mga nakatatanda. Sa walang limitasyong buhangin, ang mga puwersa ng 10,000 Sacred Clan ay humakbang pasulong, at ilang mga eksperto ang naglabas ng kanilang mga kabayo. Ang ilang mga alagang hayop sa lupa ay mas angkop para sa kapaligirang ito, at dahil sa presyon ng dimensyon at mga sandstorm, ang mga lumilipad na alagang hayop ay hindi angkop pa rin. Sa makatuwid, hindi pinatawag ni Zhao Feng ang Yinming Bird, at sinimulan niyang bigyang pansin kung mayroong anumang angkop na kabayo sa lugar. Makalipas ang kalahating araw, ang mga ulap sa himpapawid ay naging kakaibang kalmado, at wala na silang nakitang anumang hayop. Maghintay. Biglang itinaas ng Old Faye ang kanyang kamay. Napakasama ng panahon. Nakatira ako sa disyerto noon kapag gumagawa ng misyon para sa angkan. Kung tama ako, may darating na malaking sandstorm.
Nagsalubong ang mga kilay ni Old Faye. Sandstorm. Ang mga ekspresyon ng mga elite ng angkan ay nagbago ng husto. Kung ito ay isang normal na sandstorm sa labas ng mundo, hindi nila ito ilalagay sa kanilang mga mata, ngunit ang Divine Illusion Dimension ay napakataas ng rango, at walang sino man dito ang maaaring lumipad. Ang kapangyarihan ng natural na kalamidad na ito ay hindi dapat maliitin. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa katotohanan na walang mga hayop sa paligid ay napatunayan na iyon. Old Faye, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Kung Feiling. Walang angkop na lugar para makapagtago tayo at makaiwas sa sandstorm. Ang tanging magagawa natin ay maghanap ng mataas na lugar at bumuo ng array doon. Sabi ni Old Faye, at hindi nagtagal ay naaprubahan ang kanyang mungkahi. Nagpunta sila upang makahanap ng isang mataas na lugar at bumuo ng isang defensive array. Seng, seng, seng. Mabilis na kumilos ang mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap ang grupo ng isang bundok at nagsimulang bumuo ng isang defensive array doon. Sa tulong ni Old Faye, nagawa nilang bumuo ng isang Earth Elemental Array na bumuo ng isang mabatong silid at natakpan ang lahat. Makalipas ang isang oras, dumilim ang kalangitan habang nilamon ng sandstorm ang lahat ng nakikita. Weng! Bahagyang yumanig ang Earth Elemental Array, at medyo lumabo ang liwanag nito. Mabilis na naglagay ang lahat ng higit pang Primal Crystal Stones at ginamit ang kanilang True Yuan. Ang kapangyarihan ng sandstorm na ito ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Ang sinumang mababa sa kalahating hakbang na antas ng hari ay hindi makakaligtas sa sandstorm. Sabi ni Old Faye na may tame time na tono, at lahat ay nagpakawala ng hininga. Isang natural na sakuna lamang sa Divine Illusion Dimension ay napakadelikado na. Kung ilang elite lang ang nandito, wala silang magagawa. Umupo si Zhao Fang sa loob ng hanay at tahimik na naglilinang na nakapikit. Sa tuwing mabukas ang Divine Illusion Dimension, mananatili lamang itong bukas sa loob ng ilang buwan, at hindi ito lalampas sa kalahating taon. Kahit na ito ay isang nakalimutang lugar, ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay mas malakas kaysa sa labas ng mundo. Higit sa lahat, ang lugar na ito ay naglalaman ng mga bihirang mapagkukunan, ngunit ang 10,000 Sacred Clan ay tila hindi masyadong mapalad. Ang lugar na kanilang ikinabot ay isang tiwangwang na disyerto. Ang bagyong ito ay tumagal ng isang buong araw at gabi. Sa wakas, nawala ang sandstorm, at ang bundok na kanilang kinaroroonan ay nilamon ng buhangin. Boom! Boom! Itinulak ng ilang matatandang eksperto ang buhangin at nagbukas ng landas. Matapos makita muli ang langit, sila ay tulala. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila sa kanilang paligid. King of Gods, Kabanata 772. Underground World. Sa bundok, ang grupo ng mga tao ay tumingin sa paligid at natulala sa kanilang nakita, kabilang si Zhao Fang. Pagkatapos ng sandstorm, ang bundok na kanilang kinalalagyan ay ang tanging tuktok na nakatayo sa gitna ng isang malaking butas. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay sukdulan. Ang buhangin ay natangay ng sandstorm, at ang paligid nila ay naging isang bangin. Ang malamig na ihip ng hangin ay nagpasinok sa mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan. Mag-ingat. Yan ay. Ang mga tingin ng ilang disipulo ay nakalok sa lupa, at nakita nila ang ilang malabong mga istruktura. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay maaaring makakita pa. May kaunting mga gusali sa ibaba. Higit pa rito, hindi na ito buhangin sa ibaba nila, kundi itim na putik. Maaaring ito ay. Si Zhao Fang ay may ilang mga hula at ginamit ang kanyang God Spiritual Eye upang tumingin pa. Sa parehong sandali, ang lahat ng mga disipulo mula sa 10,000 Sacred Clan ay nagsimulang suriin ang kailaliman sa ibaba nila. Whoosh! Whoosh! Si Kung Feiling at Old Faye, dalawang half-step na hari, ay lumundag sa hangin. Bumaba lahat ang iba pang miyembro at nagsimulang maghanap ng mga trap. May pasukan dito. Isang bulalas ang tumunog at nakakuha ng atensyon ng lahat. Ilang disipulo ang nakatayo sa harap ng parang palasyo na parang pader, at isang mahabang landas ang makikita sa ilalim ng lupa. Daan sa ilalim ng lupa. Nakahanap na ang mga tao sa ilalim ng lupa na mga lungsod at dagat sa Divine Illusion Dimension dati. Kumislap ang mga mata ni Old Faye. Gayunpaman,
ang mga pandama ng lahat ay mahigpit na pinaghihigpitan sa Divine Illusion Dimension. Kahit na ang putik at mga gusali ay maaaring limitahan ang kanilang mga pandama. Tanging ang God Spiritual Eye ni Jiaofang ang nakakakita sa kung ano ang nasa ibaba. Ito ay dapat na isang underground city. Wika ni Jiaofang, at lahat ay sumang-ayon sa kanya. Ang landas ay napunta sa ilalim ng lupa, at ang putik ay bahagyang nabasa. May makikita pang ang maliliit na insekto. Hindi agad matatakpan ng buhangin ang lugar na ito. Nagsimulang magtalakayan ang grupo, at ang karamihan ay sumangayon na bumaba at siyasatin ito. Sinundan ng grupo ang landas at bumaba. Mayroong ilang mga perlas sa landas na nagbigay ng mahinang liwanag, at ang mga tunog ng dagandong at pagkagat ay umalangaw-ngaw mula sa kailaliman. Sa wakas ay narating na ng grupo ang dulo pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay madilim na berde, at may mga palatandaan ng mga tao na binabago ang tanawin. Ang material ng underground na lungsod ay napakatigas, at dahil sa Divine Illusion Dimension mismo, kahit na ang pinakamalakas na suntok ng True Lord rank ay maaari lamang mag-iwan ng mahinang gasgas sa lupa. Siguro dahil matagal na silang hindi nagagamit, maraming lugar sa underground city ang madilim. Gayunpaman, hindi mahirap makita na ang lungsod na ito ay pinaghirapan ng husto. Nasa field, fountain, tindahan, at bahay ang lahat ng kailangan nila. Hindi ito mas masahol kaysa sa ibang lungsod. Old Faye, nararamdaman ko ang kaguluhan ng purong Yuan Chi mula sa ilalim ng lupa. Napapikit si Kung Feiling na nakasuot ng magandang damit. Sa mga taong naruroon, siya ang may pinakamataas na paglilinang at ang pinakamakapangyarihang bloodline. Siya ang pinakamalakas sa grupo nila. Ginamit ng grupo ang kanilang mga pandama upang mag-scout sa paligid matapos marinig ang babala ni Kung Feiling. Tama ka, si Old Faye, 2 pang kalahating hakbang na hari, at ilang pick na Great Origin Core Realms ay nakadama ng parehong pakiramdam, at si Jiaofang ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon habang ang kanyang kaliwang mata ay nakatingin sa isang tiyak na direksyon. Kaguluhan ng purong Yuan Chi. Higit pa iyon. Ang kaluluwa ni Jiaofang ang pinakamalakas sa mga taong naruroon at, sa tulong ng God Spiritual Eye, ang kanyang mga pandama ang pinakamalinaw. Meow meow. Lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat at naghagis ng ilang lumang barya sa hangin, na naging sanhi ng pagkalansing ng mga ito. Pinangunahan ni Old Faye at ilang mas matatandang eksperto habang si Kung Feiling ay sumunod na malapit sa likuran habang patungo sila sa lugar kung saan naramdaman nila ang kaguluhan sa Yuan Chi. Gayunpaman, ang paglalakbay ay hindi tahimik. Bago sila lumakad kahit 100 yarda, lumitaw ang mga pares ng berdeng mga mata at parang lobo na umaangal. Seng! Seng! Sa isang kislap ng kidlat, mahigit 100 ng malalobo na humanoid ang umangkas mula sa isang sulok. Mag-ingat! Ito ay isang mutated na uri ng tao, mga lobo. Nagbabala si Old Faye habang nag-aaway ang dalawang panig. Ang mga lobo ay hindi naapektuhan ng kadiliman, at ang kanilang mga pandama ay hindi naapektuhan ng mga gusali at putik. Higit pa rito, napakaliksi nila. Ang ilang mga disipulo ay pinatay ng mga lobo bago pa man sila nakapag-react. Sa kabutihang palad, ang mga matatandang elite ay nakaranas, at mabilis na napatay ni Old Faye ang ilang mga lobo. Medyo alam ni Old Faye at ng kanyang mga kasamahan ang tungkol sa mga lobo, ngunit ang ibang mga disipulo ay hindi gaanong karanasan. Arg! Ang balikat ng isang half-step na Origin Core Realm na disipulo ay napunit ng kuko ng isang lobo, at napasigaw siya sa sakit. Ang mga lobo ay napakabilis, ang kanilang mga kuko ay matutulis, at sila ay mas malakas sa madilim na kapaligiran. Seng! 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 Ang mga wolfmen na ito ay nag-iwan ng ilang katawan kasama ang kanilang pagtambang, pagkatapos ay mabilis na umatras sa komplikadong underground na lungsod. Ang mga wolfmen na ito ay sobrang tuso, at dalubhasa sila sa pagtutulungan ng magkakasama at pagtambang. Sinusubukan lang nila tayo ngayon. Babala ni Old Faye. Ang labanan kanina ay ang mga wolfmen na nagmamanman sa kanila. Patuloy na sumusulong ang grupong 10,000 Sacred Clan. May ilan na dalubhasa sa pagtatanggol, pagpapagaling, o iba pang natatanging kakayahan tulad ng pagpatay. Ang nasabing grupo ay may mas mataas na pagkakataon na makaligtas sa hindi alam.
Sa humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa sa ibang pagkakataon, ang pag-ungol ng mga lobo at ilang daang pares ng madilim na berdeng mga mata ay muling lumitaw, na nagpapalamig sa lahat ng nakakita sa kanila. Mag-ingat! Mayroong ilang daang mga lobo sa pagkakataong ito. Nanginig ang puso ni Old Faye. Marami sa kanila ang may hawak na armas, at ang ilan ay may armor pa. Kung ikukumpara sa dati, ang grupong ito ng mga lobo ay isang grupo ng mga elite. Pinalibutan ng ilang daang wolfmen ang grupo ng 10,000 Sacred Clan. Woo! Lumabas ang isang malaking pinuno ng lobo. Ang balahibo nito ay gininto ang kayumanggi, at may hawak itong mahabang sibat. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw sa balikat ni Zhao Fang ay sumenyas kay Zhao Fang, na parang may sinasalin. Mandembong. Gusto nilang iwanan natin ang lahat at lahat ng babae. Ang kakaiba ay naiintindihan ng lahat ang pagkumpas ng maliit na pas ang magnanakaw. Nagulat ang lahat. Bagamat magulo ang underground na lungsod, tila mayroon din itong sariling mga patakaran ng kaligtasan. Sabihin mo sa kanila na kami ang mga mandar ambong. Malamig na tumawa si Kung Feiling. Meow meow. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito sa pinuno ng lobo. Ewo. Ang mga lobo ay umungal at napaungol, at ang pinuno ay nagalit ng iwagayway nito ang kanyang sibat at inutusan ang iba na sumalakay. Boom! Isang maitim na berdeng ipoypo ang lumitaw mula sa sibat ng pinuno ng lobo at tumangay patungo sa grupo mula sa 10,000 Sacred Clan. Isang casual na suntok lang ay maihahambing sa kapangyarihan ng isang half-step king. Hayaan mo akong labanan ito. Sigaw ni Kung Feiling nang sumili ang liwanag sa kanya. Bam! Nagsagupaan si Kung Feiling at ang pinuno ng lobo, na lumikha ng shockwave na nagtulak sa iba papalayo. Kahit na ang bloodline at diskarte ng lobo na ito ay hindi kasing lakas ng kay Kung Feiling, ito ay napakalakas, at ang pisikal na katawan nito ay malakas. Kasabay nito, ang ilang daang wolfmen ay sumugod. Sa dami, ang mga lobo ay may malaking kalamangan, ngunit ang mga nagsasaka ng 10,000 Sacred Clan ay pawang mga henyo at hindi dapat maliitin. Isang elder sa Great Origin Core Realm na dalubhasa sa Soul Dao Techniques ang naging dahilan ng pagkataranta ng mga lobo at pag-atake sa isa't isa. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Golden Cone Sacred Lightning Body. Hindi siya natatakot sa malapitang labanan. Ang mga lobo na lumapit sa kanya ay pinalipad lahat. Meow meow. Tumalon-talon ang maliit na pas ang magnanakaw sa pagitan ng mga lobo. Wala siyang pinatay ni isa sa kanila, natulala lang siya gamit ang mga paa nito. Kunin mo muna ang pinuno. Umungol si Old Faye habang inaatake niya ang pinuno ng lobo mula sa gilid. Wow! Ang pinuno ng lobo ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Matapos suriin ang mga kalakasan at kahinaan ng lobo, sinimulan itong sugpuin ni Kung Feiling. Sa tulong ni Old Faye, itinulak nila pabalik ang pinuno. Ewo! Nang makitang hindi natuloy ang mga bagay ayon sa plano, sumigaw ang pinuno ng lobo at umatras kasama ang iba pang mga lobo. Hindi naman masyadong pipi ang mga lobo na ito. Dalubhasa sila sa pagtatrabaho bilang isang grupo upang kunin ang mahihina. Kung masyadong malakas ang kalaban, atras sila. Isang mahabang hininga ang pinakawalan ng Old Faye. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang daang mga lobo, kaya kung sila ay lumaban ng walang pag-iingat, ang grupo ng 10,000 Sacred Clan ay malubhang masugatan. Old Faye, hinanap ko ang kaluluwa ng isang maliit na pinuno ng lobo. Dumating ang Great Origin Core Realm Elder na dalubhasa sa Soul Dao Techniques at hindi nagtagal ay gumawa ng mapa ng lugar. Kasabay nito, isang mapa ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kalapit na lugar. Sa magulong sitwasyon ngayon, hinanap din ni Zhao Fang ang isang lobo. Ang kaguluhan ng Yuan Chi ay dapat mula sa ipinagbabawal na lupain ng Underworld City, ang Evil God's Altar. Nag-usap si Old Faye at ilang iba pa. Ang Evil God ay ang Diyos na ipinagdasal ng mga lahi sa ilalim ng lupa na ito. Upang marating ang Evil God's Altar, kailangan nating dumaan sa mga lobo, butiki, at maging sa teritoryo ng mga Scorpion Men. Ang mga Scorpion Men ang pinakamalakas. Nagsalubong ang mga kilay ni Old Faye habang nakatingin siya kay Kung Feiling. Tiyak na mayroong isang uri ng lihim o kapalaran sa Evil God's Altar,
ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon, makakatagpo sila ng malalakas na lahi sa daan. Ang lakas ng mga butiki at mga scorpion men ay mas malakas pa kaysa sa mga lobo. Pakiramdam ko, ang Evil Gods Altar ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Nagpa siya si Kung Feiling na subukan ito. Naramdaman ng kanyang Imperial Dao bloodline na lumalakas ang kaguluhan mula sa Evil Gods Altar. Sige, lahat, humanda sa laban. Ang mga butiki ay karaniwang dalubhasa sa pagdura ng apoy. Ang mga naglilinang ng mga pamamaraan ng Water Elemental, magtipon dito. Utos ni Old Faye. Si Zhao Feng ay mayroong Ice Water bloodline at ang Water of Wind Lightning, kaya wala siyang isyu sa pagpapatawag sa harapan. Noon, mahilig siyang kumilos ng mag-isa, ngunit ngayon, nasaksihan niya ang lakas ng isang grupo at kung paano sila nakaligtas. Hindi ngayon ang oras para kumilos ng mag-isa, naisip ni Zhao Feng. Ang grupo ay tuloy-tuloy na pumasok sa teritoryo ng mga lobo at hindi nakaharap sa maraming pananambang. Makalipas ang halos kalahating oras. Boom boom. Bam. Ang tunog ng apoy at sigawan ng tao ay nagmula sa harapan. Aling puwersa ang nauna sa atin? Napakaingat ni Old Faye.